Sa aklat po ng unang Samuel Kapitulo 24, talata po ay 15 hanggang 17. Maging hukom nga ang Panginoon at hatulan tayo at tingnan at ipagsanggalang ang aking usap at iligtas ako sa iyong kamay. At nangyari nang makatapos si David ng pagsasalita ng mga salitang ito kay Saul, sinabi ni Saul, ito ba ang iyong tinig, anak kong David? At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. At kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matuwid kaysa akin, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng kasamaan. Pagpapala po sumating sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Good morning po mga kapatid. Muli isang mapagpalang araw po ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoong Hesus sa umaga po ito. Na tayo po ay muling binigyan po ng pagkakataon upang maglingkod po sa kanyang paanan. At gayon din mga kapatid ay pauna na pong pagpapabalita nang malanday po ang pagpapasalamat po sa inyo pong pagsuporta sa nakaraan pong 50th anniversary po nila. Maraming salamat po mga kapatid. Isipin po ninyo kung yung kupang hindi nakarating po doon, nakita niyo po ba yung setup ng kung wala yung taga-kupang, pag kumanta yung mga taga-malanday, halos wala silang audience doon mga kapatid. Kung mapapansin po ninyo, 50% po ng audience nila taga-kupang. Konti lang po kasi yung taga-Ipo, konti yung taga San Rafael, halos yun lang po talaga yung audience nun. Kaya yung pakiramdam po nila nung sila ay pe-perform, sulit yung kanilang pinaghandaan. Diba? Isipin nyo kung tayo yung malanday, ang tagal natin nag-practice, ilang taon, tapos ang audience natin, tapos naghanda tayo ng catering na may lechon pa, tapos ang audience natin 10. Diba? Diba? Parang yung gana, medyo hindi ganun ka-intense. Pero samantalang yung pagsuporta po ng ating lokal po ay ating pinabot po sa lokal ng Malanday. Ang lokal po ng Malanday, nagpapasalamat po sa ating lahat ng magkakapatid po dito sa lokal ng Kupang. Dahil tayo rin ay nakasuporta. Gayun din po sa San Rafael at sa Ipo na malalayong lugar, nakarating pa rin upang sumuporta po. Ganun daw po kasi yung gampanin ng mga kakapatid sa pananampalataya. Nagtutulungan upang ma-uplift po yung pananampalataya. Ganun kainit yung pananampalataya nila, tutumbasan po natin yun para tayo rin, kayo po ba kapatid, na-inspire din sa ginawa nila? Diba? Ang ganda, tapos parang maano ka na, sino po sa inyo mga kapatid yung nakapag isip na sa 50th anniversary kaya ng Kupang, tayo po ay nasa 43rd sa susunod na May. Kaya rin kaya natin yun. Yung mga ganong kaisipan, pwede rin kaya natin gawin yung ganon o ibang style naman na paghahandaan din natin maigi yung yung ating gagawing anniversary na 50 years. Yan. So yun lang po mga kapatid, at gayon din, bago po natin umpisahan po yung ating mensahe, ating po ang pagbabatid po sa lahat ng mga kapatid po dito sa lokal ng Kupang. Iwas po muna tayo dun sa gadgets po natin, mga kapatid. Focus po muna tayo doon sa mensahe. Kung sino po yung kausap natin sa cellphone po, messenger, tigilan po muna natin. Ang Panginoon po ay, sabi kay Martha at Maria, si Maria mas piniling makinig. Yun daw ang mas mabuting bahagi sa Panginoon. Kesa abala ka sa maraming bagay. Makinig ka sa pagsasalita ng Panginoon. At ang Panginoon po, sumagitan ng Biblia, ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Okay lang po ba mga kapatid? I-ano po natin, i-focus natin ating sarili kasi hindi natin alam yung bukas. Buhay pa ba tayo bukas? Yun po yung tanong. So kung may pagkakataon tayo, sabi ng Panginoon, kagaya ng kay Maria, si Maria hanggat may pagkakataon kasama niya ang Panginoong Hesus, nakinig siya ng nakinig. Yun po yung kanyang ginawa. Ang ating pong pinag-aralan kanina mga kapatid, hinango po sa Judas, may pamagat po na pananatili. Ito po yung kasunod ng pag-aaral po mga kapatid, na si Judas ay sumulat sa mga kapatid sa pananampalataya. Hindi na po niya para sabing manampalataya kayo, kasi mga kapatid na yun sa pananampalataya, nananampalataya na sila. So ang payo ni Judas, manatili kayo. Sabi nung nakarang linggo sa ating Pastor Vicente Lechica,
Magpagsikapan yung maigi, yung tinanggap yung pananampalataya. At sabi sa mga huling talata ng Judas, manatili kayo roon sa pananampalataya ninyong tinanggap. Ngayon mga kapatid, ang mensahe natin ay hinango naman po sa unang Samuel, mga kaparaan na naman kung paano tayo mananatili sa Panginoon. Ang ating po binasa kanina ay doon sa 15 to 17, babasahin naman po natin yung 17 to 19. Ang sabi po dito, at kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matuwid kay sa akin, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng kasamaan. At yung ipinakilala sa araw na ito kung paano gumawa ka sa akin ng mabuti, sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ako pinatay. Sapagkat kung masumpungan ng isang tao ang kanyang kaaway, pababayaan ba niyang yumaong mabuti? Kaya't gantihan ka nawa ng Panginoon ng mabuti dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. Ang pamagat po ng mensahe natin sa umagang ito ay paggawa ng kabutihan. Manatili ka dun sa paggawa ng kabutihan. At ang tema po natin, na ito po ay naituro na natin isang Miyerkules noong November po dito sa Kupang. November 8 yata po yun. Kung kayo po ay dumadalo, bago tayo nag-practice po ng pang-family day. Ang tema po natin, paggawa ng kabutihan sa kabila ng mundong may kapanganiban. Parang tula. Paggawa ng kabutihan sa kabila ng mundong may kapanganiban. Sabi po doon sa ating pag-aaral kanina, gayon din po doon sa panalangin ng ating kapatid na Noel, maraming pong panganib sa sanglibutan. Tama po ba mga kapatid? At ang panganib, hindi po natin ito i-classify na masasagasaan ka lang. Hindi lang po yun. Ang panganib, hindi lamang po yung physical na may manggugulo dyan. Tuwing madaling araw na, dyan sa likod sa tumana, may nag-aaway. Babatuhan ng paso. Hindi lang po yung ganong panganib. Ang panganib po, mga kapatid, minsan in the form of yung sakit mo. Minsan yung sakit mo, yung panganib na yun, maaring iligaw ka dun sa pananampalataya mo sa Diyos kung hindi mo ito paglalabanan. Kung hindi mo siya iniisip na pagmamahal sa iyo ng Panginoon, hihiwalay ka ng sakit na ito sa pananampalataya mo at pag-ibig sa Panginoon. Pero pag iniisip mong ito'y galing sa Panginoon, ikatitibay mo siya. Pag may pagsubok naman na dumating sa iyong buhay, pag tinanggap mo ito na galing sa Panginoon at hindi negatibo, patatatagin ang iyong pananampalataya. So pagsubok, kawalan ng pananalapi, panganib din po ba yun? Panganib din. Minsan dumadating sa isang tao yung pagiging broke. Pag wala ka ng pera, panganib po ba? Panganib, bakit? Minsan nakakaisip ka ng kahit ayaw mong isipin, minsan dumadating Pero doon ka dapat lalong gumawa ng kabutihan. Pag may kaaway ka, panganib o hindi? Panganib din. Kasi minsan iniisip ko paano ka makakaganti. Diba? Meron nga po akong nabalitaan, hindi po dito sa Pilipinas, meron pong isang maid na tinanggal nung amo niya. Malaki yung bahay. Sabi nung amo, mula sa araw na ito, tanggal ka na. 15 years po ako naging, natulong ninyo. 15 years. Walang kano-ano, inalis mo. O ito na, huling sahod mo, binigyan ng $5,000. 5,000. Alam niyo ginawa niya? Kumuha siya ng 1,000 doon, tapos tinawag niya yung aso. Sabi nung amo, pinibigay sa aso. Kasi po, marunong po akong tumanaw ng utang na loob sa tuwing yung aso po ay tinutulungan akong maghugas ng inyong mga pinggan. Sabi nung, pag hinuhugasan po niya namin kasi yung pinggan, pinadidilaan ko doon sa aso niya. Kaya dapat may sahod din siya. So yung amo, parang lahat ng kinakain namin pala doon dumadaan. Kahit hindi naman yung totoo, parang instant nakaganti ka na no? Kahit istorya mo lang sabihin na gano'n sa amo mo, di ba alin ang tanggalin niyo ako, 15 years naman kayo bumakain sa pinggang pinahimod sa aso. Para ka nang nakaganti. Ang daling gumanti, mga kapatid. Kahit hindi naman niya totoong ginawa. Ang daling gumanti. Pero, mas mahirap yung magpatawad. Yung mag-let go. Kaya, yun ang mas dapat pinagsasanayan natin. Madaling gumanti, pero mas gumawa ka dapat ng kabutihan. Diba? Mas pipiliin mo yun. So, ang ano po natin, paggawa ng kabutihan sa kabila ng mundo may kapanganiban. Ayon po dito, mga kapatid, si David
at si Saul ay nagkaroon po ng sitwasyon sa kanilang buhay. Ngayon, nandito na siya sa peak. Kung ang buhay ni Saul hanggang dito, bago siya mawala sa pagkahari, si David naman, bago naging hari, ito yun, yung gitna. Ito yung istorya na ituturo natin bago siya naging hari. Gitna. Katapusan ng paghahari ni David, ay ni Saul, at pasimula bago naging hari naman si David. Ito po yung 24 ng unang Samuel. Bigyan po natin ng setting. Nung sa unang Samuel 18 hanggang 20, napakarami pong naranasan ni David. Ito pong tatlong kapitulo na ito, hindi ko lang po sinama yung iba, ay umaabot ng 10 to 12 years. Nung si David, napatay niya si Goliath, bago niya mapatay si Goliath, sabi ni Saul, kung sino makapatay kay Goliath, ipakakasal ko sa kanya ang aking anak. Maganda bang pabuya? At wala ng tax, siya at ang kanyang pamilya, wala ng tax. Ba, ayos ah. Napatay si David, si Goliath. Fast forward natin. Ngayon, pag uwi nila, mas bayani na sa tingin ng mga tao si David kaysa kay Saul. Kaya si Saul nagalit kay David. Ano ginawa ni David? Lagi na niyang pinagtatangkaan ng buhay. Nagalit si Saul kay David. So si Saul lagi nang nagtatangka ng buhay kay David. Kaya ano ginawa ni Saul? Unang-unang order niya. O sige, bago kita ipakasal sa anak ko, kailangan muna ng ano niyo sa sa panahon ngayon? Dote ba yun? Ha? Dote? Ito ang dote. Ganito adult naman tayo lahat dito eh. Pumunta ka sa Pilisteo, pumatay ka ng 100 na Pilisteo. Mga Pilisteo hindi tuli. Tuliin mo yung 100 na yon, yung pinagtulian, yun ang ibigay mo sa aking dote, 100. Mahirap kaya? Mahirap ba? Mahirap yun, yung isa lang eh. Tutuliin mo pa. Ang hirap nun. Alam niyo ginawa ni David? Pumatay siya ng 200, tinuli niya, kinuha niya yung mga balat. So bahala ka Saul, bilangin mo yan. Sipin niyo yun. Ano gusto ni Saul doon? Mapatay si David. Siyempre 200, ikaw, lalabanan mo. Nanalo si David. Tagdala pa ng 200. Kadiri. Pero, ginawa niya yun. Ano ginawa? Sa galit ni Saul, yung sibat niya, sinibat. Si David, nakaayaw si David, takbo si David. Takas na siya ng takas, punta sa ganitong lugar, punta sa ganitong lugar, punta sa ganitong lugar. 10 to 12 years pa ulit-ulit na pasakit ang inabot niya mula kay Saul. Masarap ba na buhay yun? Tingin nyo, takas ka ng takas, may gusto pumatay sa'yo. Ang gusto nating lahat ng lalong Pilipino, peace and quiet. Naglalaka nga ng gate para makatulog ka ng maayos eh. Pero hindi ka makagawa nun. Bakit? Pinagtatangkaan mo yun. Pag nalaman mong parating na ang kabataan ni David, ay ni Saul, aalis ka na doon. Walang katiwasayan. Samantalang si David, bago pa niya napatay si Goliath, pinahira na siya ng langis. Di ba, binuhusan na siya ng langis ni Samuel para maging susunod na hari. Ganito ba ang buhay ng isang pinahira ng langis? 10 to 12 years na akong patakas-takas. Hanggang dumating sa Kapitulo 24. Meron pa isa, tumakas pa siya hanggang 23. Pagdating sa 23, sa huling talata, dumating na si David doon sa En-Gedi. Ito po yung tanong. Mahirap ba yung buhay ni David? Ganung bagay. Kaya niyo yun? Yung 10 to 12 years, takas ka ng takas. Hindi utang ang hinahabol sa inyo, ha? Hindi utang. Buhay. Kasi si Saul, natatakot siya, napapalitan siya ni David. Hindi na siya gusto. Ang gusto pa sa ilang talata, 18, pag binasa nyo, ang Espiritu ng Panginoon ay napakay David na. Ibig sabihin, humiwalay na ito kay Saul. So gusto niya patayin si David para nasa isip siguro niya, para bumalik na lang sa akin yung Espiritu ng Panginoon, sa akin na uli ang pagtangkilik ng Panginoon, hindi kay David. Kaya gusto niya mapatay si David. Ganun na lang, paulit-ulit. Kung sa atin, mga kapatid, ang tanong, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian, ang kahapisan, ang pag-uusik, ang kagutom, kahubaran, panganib o ang tabak? Meron po bang makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon, mga kapatid? Meron po ba? Kahit kamatayan, hindi.
Pag tayo namatay, lalo tayo mapapasa Panginoon. Yun ang simula. Meron po ba? Wala mga kapatid. Dapat wala. Pero alam nyo, sa buhay natin ngayon, meron eh. Meron na paghiwalay eh. Mamaya, malalaman nyo po kung ano. Pero nawa po, wala pong mangyayari sa atin. Ngayon, talakayin natin yung kasaysayan sa unang Samuel 24, 1 hanggang 22. At nangyari nang si Saul ay bumalik mula sa paghabol ng mga Pilisteo na nasa isa sa kanya na sinasabi, narito si David ay nasa ilang ng Engedi. Nasa ilang ng Engedi. Engedi, English po yun. Nang magkagay, kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Israel at yumaong inuusig si David at ang kanyang lalaki sa bundok na may ilap na kambing. Yung Engedi, mga kapatid, setting po ito ng chapter 24. Sa mapa, papakita po natin yung mapa. Ito yung Israel, ito yung Jerusalem, yung bansa ngayon, yung malaking yun. Pumunta siya dito sa kulay, yung Engedi. Ito yung Dead Sea. Itong Dead Sea, walang nabubuhay na kahit kahit bakterya, wala. Sobrang alat po niyan, mamamatay bakterya dyan. At napakatuyong lugar. Close up po natin, susum natin. Zoom. Yan. So, halos walang halaman. Bato. Putik. Ganun lang siya. Diyan nagtago si David. Malamang wala sa hinagap niya sa Saul na, ba't pupunta yun? Hindi mabubuhay yun doon. Diba? Ganyan yung nasa isip niya. Ang hindi alam ng mga tao, itong Engedi, itong region na to, meron itong mga butas, mga cave. Yung mga cave yan. Napakarami yan. Parang sa Bulacan, yung tinatawag na biyak na bato, na doon nagtago yung mga katipunero. Kapag pumasok ko doon sa isang kuweba, sa Bulacan, labas mo sa Antipolo, labas mo Montalban. Ganun yung mga kuweba na yun, may pasikot-sikot sa loob, na nagkakasya ang maraming tao. Madilim, syempre, walang ilaw yun, madilim. Sanayan na lang po yun. Sikat po ang Engedi, yung itong lugar na ito, dahil sa tinatawag natin na wild goats. Sabi po doon sa dos, sa mga bundok ng may ilap na kambing, dito po yung mga Engedi, yung mga kambing na kaya pong sa bundok, sa mga gilid, hindi nahuhulog. Natalakay natin ito sa Aklat ng Sefanyas, kung inyong natatandaan. Meron po doong kuweba, kung saan, halimbawa lang po ito Engedi pa rin po ito, kung saan, doon nagtatago si David. Yan. Sa dami-dami po ng kuweba doon, yan. Sa dinami-dami po ng mga kuweba dyan, kung saan-saan dyan, merong isang kuweba dyan na nagpunta si David at doon nagkasya yung kanyang bataan na 600. 600 na bataan ni David. Nagsimula po yun sa 400, nadagdagan ng 200. So 600, pag kasama si David, edi 601. Nagtatago sila sa isang kuweba. Ngayon, sa talatang 3, at sinaparoon sa mga kulungan ng kawalandaan at kinaroroonan ng isang yungib. At pumasok si Saul upang takpan ang kanyang mga paa. At si David nga at ang kanyang mga tao ay kumaan sa pinakaloob na bahagi ng yungib. Si Saul, sa ikalawang talata, may kasama siyang 3,000 na piling lalaki. Ito yung Alpha Force ng Israeli Defense Force. Palagay nyo, si Saul may tinutugis. Kukuha ba siya ng mahihina? Hindi. Pipili yan ng talagang matitindi. 3,000. Ang hinahabol nila si David na hindi naman masamang tao. Bayani nga ito, dapat niyayakap niya ito eh. Diba ito yung tumalo kay Goliath at nagpalaya sa Israel mula sa pangungusig ng Pilisteo, nagdala ng 3,000 para patayin si David. Yun nga lang, dumating yung pagkakataon na tawag ng kalikasan. Sabi ni Saul sa mga kasama niyang 3,000, dyan lang kayo sa labas. Tapos sa kuweba, upang takpan ng kanyang mga paa. Alam niyo bakit takpan ng mga paa? Sa babae kasi, mataas. Para tawag ng kalikasan. Sa lalaki, baba. Matatakpan ng paa mo. Tingnan natin po yung halimbawa niya, yung kuweba. Pasok sa kuweba, kaya madilim. Iihi o magbabawas. Tingnan niyo yung English niya. At pumasok si Saul upang takpan ang kanyang mga paa. And Saul went in to relieve himself. To relieve himself. I'll go to the bathroom.
Diyan lang kayo sa labas. At sa unang pagkakataon, si Saul ay vulnerable. Ibig sabihin nun, wala siyang kadipe-depensa. Yung 3,000 na bataan niya nasa labas. Siya nasa loob. Mag-isa. At ang kanyang pinasukang kuweba ay kung saan nandoon ang 600 na bataan ni David. Isipin niyo yun. May mga tao na mamahay mag-CR. No, kayo ba ganon? Yung mag-CR dyan, hindi ko kaya dyan. Namamahay ako eh. Diba? Eh yung pupunta ka sa kuweba, wala, no choice ka na eh. Sa kuweba eh. Sa kuweba. Hindi mo alam, dami na pala nakatingin sa'yo. Ang hirap nun. Hindi nyo, this is the prudence, no? Kala nyo, nakapag-solo ka na, yung may privacy ka. Nandun ka pala sa kuweba, kung saan nandun si Lord. Sa dinami-dami ng tao ng kuwebang pupuntahan mo, sa buong region ng Engedi, doon ka pa natapat. Ano kayang ano dito? Ano kayang, siguro target shooting na to, kung sa ibang tao lang, ano? Kung may pana tayo, unang makatama, kanya premyo. Kay Saul, ayan. Tingnan niyo po mga kapatid. Sabi dito, at sinabi ng mga tao kay David sa kanya sa talatang 4, narito ang mga araw na sinabi ng Panginoon sa iyo, narito aking ibinigay sa iyong kamay, ang iyong kaaway sa iyong kamay, at iyong gawin sa kanya kung anong mabuting gawin mo. Yung mga tauhan ni David, ang sabi sa kanya, David, ito na yung golden opportunity, bigyan na sa iyo ng Diyos yung pagkakataon na to. Tama ba? Sa dinami-dami ng pagkakataon na makakaganti ka na kay Saul, ito na yun. Tama ba yung payo ng mga ano niya? Sino ba naman ang makapagdadala doon kay Saul sa kuweba na yun? Di ba't ang Panginoon? Ito na ang pagkakataon mo makaganti. Verse 4. Nang magkagay tumindig si David at pinutol na lihim ang laylayan ng balabal ni Saul. Pinutol na lihim. Gano'ng katalas yung kutsilyo niya at gano'ng kagaling magtago si David dahil mabato ang kuweba, hindi narinig ni Saul na lumalapit sa kanya at pinutol yung kanyang damit. Kaya mga kapatid, mahawakan David yung mararamdaman nyo. Si David, hindi niya naramdaman. Ganun katalas ang kutsilyo ni David. Hindi naramdaman ni Saul. Kung ganun katalas ang kutsilyo ni David, tingin nyo, mahawakan niya lang saglit sa leeg yun, sa buhok. Patay si Saul doon, di ba? Ganun katalas, hindi niya naramdaman na putulan siya ng damit eh. Di ba? Matalas yun. 5. At nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylay ng balabal ni Saul. Tapos siya pa yung nagdamdam. Di ba itong nagawa ko? Naputol ko yung damit ni Saul. Sipin yun, si Saul, ang daming mga masasamang ginawa kay David, never siya nakaisip na bakit ko nagawa to kay David. Samantalang si David, ang nagawa lang niya kay Saul, ganito kapirasong David lang naputol niya, nagdadamdam na siya. May nagawa kong masama kay Saul. At kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon. Kinikilala niya na Panginoon si David, yung master niya, no small letter P. Huwag itulot ng Panginoon na gawin ko ang masamang bagay sa aking Panginoon. Sa kanyang Panginoon sa laman. Na pinahiran ng langis ng Panginoon, na aking iniunat ang aking kamay laban sa kanya, yamang siya ay pinahiran ng langis ng Panginoon. Malaki respeto niya at pagmamahal kay Saul, bagaman ganun ang kanyang ginagawa. Nagdadamdam siya, nagawa niya ng masama. Pero inyo, putulan niya lang ng kapirasong damit sa balabal, nagdadamdam na siya. Samantalang si Saul, ang dami-dami niya nang ginawa, hindi pa siya kontento, gusto pa niya mapatay. Ginawa niyang 10 to 12 years na miserable ang buhay ni David, pero never siyang nakaramdam ng awa. Samantalang si David, ito lang ang nagawa niya, nagdaramdam na siya. Nakita niyo yung comparison, ang bigat. Sa gayoy, pinigilan ni David ang kanyang mga tao sa mga salitang ito at hindi niya binayaang bumangon laban kay Saul. At tumindig si Saul sa yungging at nagpatuloy sa kanyang lakad. Tumayo si Saul, patuloy sa kanyang lakad para walang nangyari. Hindi niya alam, may nag-uusap na pala dun sa loob ng kuweba. Talatang 8. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib na hinihiyawan si Saul at sinabi, Panginoon ko na hari, at nang lumingon si Saul ay iniyukod ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. Bigay galang kay Saul. At sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakinig sa mga salita ng tao na nagsasabi, narito pinagsisikapan kang saktan ni David. Hindi totoo na gusto kitang saktan, huwag kang makinig sa mga tao mo.
Narito nakita ngayon ng iyong mga mata kung paano ibinigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay sa yungib. At sinabi niya sa akin at sa iba pa, patayin kita, ngunit hindi kita inano. At aking sinabi, hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon sapagkat siya'y pinahiran ng langis ng Panginoon. Saul, may pagkakataon ng mapatay kita. Hindi ko ginawa. Sinabi ng mga tao ko, patayin kita, golden opportunity. Ito na pagkakataon na Diyos na may bigay sa akin ng pagkakataon ito. Pero hindi kita inano, hindi kita pinagbuhatan ng kamay. Narito, hindi kita inano, wala akong ginawa sa iyong masama. Dahil alam ko, pinahirang ka ng langis ng Panginoon. Napakalaking respeto ni David kay Saul. Bukod dito yung tingnan ama ko. Bakit ama ko? Tawag niya kay Saul. Kasi diba si Saul, yung anak niyang babae ay napangasawa ni David. So father-in-law niya to si Saul. Diba? Naging premyo niya. Nga lang, hindi yung una kasi yung panganay, yun ang binigay kay David. Ayaw niya. Pero yung isang anak ni Saul na babae, si Michal, iniibig niya si David. Kaya sabi niya, ako na lang. Nagustuhan din ni David si Michal. O yun, sila naging mag-asawa. Bukod dito, yung tingnan ama ko, tingnan mo ang laylayan ng iyong balabal sa aking kamay. Sapagkat sa pagputol ko ng laylayan ng iyong balabal, hindi kita pinatay. Talastasin mo at tingnan mo na kahit walang kasamaan o pagsasanggalang man sa aking kamay. At hindi ako nagkasala laban sa iyo, bagamat iyong pinag-uusig ang aking kaluluwa upang kunin. Ito katunayan na may pagkakataon na akong patayin ka. Tama ba yun? Ebidensya to na nakalapit ako sa iyo. Na nasaksak na sana kita sa likod, sa leeg, napugutan na sana kita. Hindi ko ginawa. Nasakal na kita. Hindi ko ginawa. Ito katunayan. Tingnan mo, pagtingin ni Saul, oo nga. Diba? Yun yung kaputol. Hatulan tayo ng Panginoon at ipaghiganti ako ng Panginoon sa iyo, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Gunuin niyo yun. Sa nagawa kong pagputol nito, may masama akong nagawa sa iyo, sabi ni David kay Saul. Hatulan na lang ako ng Panginoon, pero hindi pa rin kita pagbubuhatan ng kamay. Kita niyo pananampalataya ni David. 10 to 12 years ko akong pinahirapan. Ako, may nagawa ko sa iyo maliit na bagay, hatulan na ako ng Panginoon sa harap mo. Gawin yung pagsisisi ni David doon. Diba? 13. Gaya ng sinabi ng kawikan ng mga matanda, sa masama magmumula ka sa mga kasamaan, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Kumuha pa siya ng quote. Kung tayo kumukuha ng quote sa Bible, siya may kasabihan ng matanda, doon siya kumuha. Ang masama, kukuha sa kasamaan. So hindi ako masama, hindi ako kukuha sa kasamaan. Never kitang pagbubuhatan ng kamay. Sinong nilabas ng hari sa Israel? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso? Isang puto? Tingin pa ni David sa kanyang sarili, Saul, sino ba hinahabol mo? Ako? Tingin mo ba sa akin aso o puto? Ang liit ng tingin ni David sa kanyang sarili. Maging hukom nga ang Panginoon at hatulan tayo at tignan. At ipagsanggalang ang aking usap at iligtas ako sa iyong kamay. So, Panginoon the Lord will judge us. Ganon. At nangyari ng makatapos si David ng pagsasalita ng mga salitang ito kay Saul, sinabi ni Saul, ito ba ang iyong tinig, anak kong David? At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. So narinig niya yung boses ni David, umiyak siya. Ano nangyari? Na-touch si Saul. Naramdaman niya na sincero, totoo yung sinasabi ni David sa kanya. Mga kapatid, pagmasdan niyo po ito. 17. At kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matuwid kay sa akin, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay gintihan ng kasamaan. At yung pinakilala sa araw na ito kung paano gumawa ka sa akin ng mabuti, sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ako pinatay. Paggawa ng mabuti, kahit nasa mundo ka, nasa panganib ang iyong buhay, ano ang gaganti mo? Mabutihan. Nasa bingit ka na alam nyo, si Saul, sa pagkakataong ito, ano na yung personality niya eh? Bigla nga nangahagis ng sibat eh. Magkausap sila ni David, bigla niyang hinagisan eh. Di ba, malaking pangalip sa buhay ni David yun, bigla niyang komprontahin, hindi niya alam kung ano magiging reaksyon niya. Ba't may ganak pang putulin yung David ko? Bakit? Diba, pwede niya nang patayin agad si David.
Sa gitna ng isang malaking kapangaliban sa kanyang buhay, kabutihan pa rin ang ginawa niya. Diba? Kaya ano sabi ni Saul? Sapagkat kung masumpungan ng isang tao ang kanyang kaaway, pababayaan ba niyang yumaong mabuti? Pag nasumpungan mo ba ang iyong kaaway, pababayaan mo ba yung bumangon ng mabuti? Siyempre hindi. Kaaway mo yun eh. Pero si David, pinabayaan niya ng mabuti si Saul. Kaya't gantihin ka nawa ng Panginoon ng mabuti dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. Ano sabi ni Saul? Gantihan ka ng Panginoon ng mabuti. Between the two person, kagaya ni David at ni Saul, na merong isang nagsosorry kay Saul na nagawang kita ng masama, at yung pinagsosorihan mo, tinanggap mo yung nagsosorry sa'yo, at nagsorry ka din, isang napakagandang picture ng isang mabuting samahan ng mabubuo. Tama ba mga kapatid? Kapag tayo may pride, yan ang mag-aalis sa'yo sa Panginoon. Pag hindi mo tinanggal yung pride mo. Pero pag nagsorry sa'yo ang kapatid mo, tinanggap mo yun at nagsorry ka rin, isang napakagandang larawan ng pananatili sa tunay na pagkakilala sa Panginoon. Diba? At ngayon narito, talastas ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. Isumpa mo ngayon sa akin at sa pangalan ng Panginoon na hindi mo puputunin ang aking binhi sa pagkamatay ko at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sambahayan ng aking mga magulang. At sumumpa si David kay Saul at si Saul ay umuwi, ngunit si David at ang kanyang mga lalaki ay umakyat sa katibayan. 1 hanggang 3. Ano po ang mapupulot natin sa unang mga talataang ito? Maraming tao ang naniniwala sa tinatawag na coincidence. Di ba? Nandun si David, napunta si Saul, coincidence lang yun. May mga taong naniniwala sa tinatawag natin na superstition. Yung kaya nangyayari isang bagay, parang ano yan kababalaghan. Hindi may paliwanag. Meron ding mga tao na naniniwala, kagaya ng 600 na bataan ni David, tinatawag na presumption. Anong presumption nila? Yung unang pagkaintindi, ito ay gawa ng Panginoon para makaganti ka. Pag sa presumption, may pwedeng maging mabuti, pwedeng maging masama. Hindi sigurado yun eh. Nag-a-assume ka lang. Pero sa isang mananampalataya, ang ganitong pangyayari ay tinatawag natin na God's providence. Ito po yung gabay ng Panginoon. Nangyayari ang lahat ng mga bagay, kaya nga siguro napupunta sa isang sitwasyon na ikaw ay may problema, ikaw ay may pagsubok, ikaw ay may panganib na tinatahak, ito ay pagpapasya ng Panginoon. Kaya ka napunta ron upang meron kang maintindihan na ang lahat ng mga bagay nasa kamay ng Panginoon. At huwag mong gagamitin ito sa kasamaan, manatili ka sa paggawa ng kabutihan. Ano ba ang pagkakilala mo sa Panginoon? Mabuti o masama? Sabi doon kanina, nung nasa krus ang Panginoon, kabutihan pa rin ang ginawa. Samantalang ang Panginoon ginagawa ng masama ng mga Romano o ng mga taga-Israel din dahil pinili ng Israel si Barabas kaysa sa Panginoon. Ano ginawa ng Panginoon? Kabutihan pa rin. Kung mabuting pagkakilala mo sa Panginoon, ang tamang behavior mo o reaksyon sa mga nangyayari dapat mabuti rin. Gumawa ng kabutihan sa gitna ng mundong may kapanganiban. 4 at 5, at sinabi ng mga tao ni David sa kanya, narito ang mga araw sinabi ng Panginoon sa iyo, aking ibinigay sa iyong mga kaaway. So, tingnan niyo ito mga kapatid. Sabi ng 600, narito aking ibinigay ang iyong mga kaaway sa iyong kamay. Yung gawin sa kanya, kung anong mabutihin mo. Anong matututunan natin dito mga kapatid? Ang sabi ni David, siya ay hindi na pressure sa words ng majority. Kahit mag-isa ka lang, kung yun ang tama, yun ang gawin mo. Pero ang tama, sabi, in the plumb line of God, ayon sa katwiran ng Panginoon. Ano ang mas tama? Gantihan ko siya o patawarin ko siya? Anong ba tinuturo ng Panginoon? Sa mga tweet, yung mga sinabi nila na to, hindi ito ang sinasabi ng Panginoon para sa iyo dahil ito paggawa ng pagganti.
So kung yung majority ng 600 ay sinasabi nung mga tao, kasi may tinatawag na Vox Populi, Vox Dei. Ibig sabihin ng Vox Populi, Vox Dei, the vision of the people, the voice of the people is the voice of God. O anong boses na kararami, yun ang boses ng Panginoon, yun ang tinig ng Panginoon, yun ang sinasabi ng Panginoon. Hindi po totoo yun. Dahil mas marami, hindi ibig sabihin tama. O, sino ba mas marami? Nagpapako sa Panginoon? O yung sabi, huwag ipako ang Panginoon? Di ba? Mas marami sabi, pakawalan si Barabas. O, boses na kararami yun O, makipot na daan, maluwang na daan. Sino ang mas tama? Yung marami? Dahil dito sila pupunta? Hindi Hindi ibig sabihin na majority is the correct answer. Hindi po ito. Huwag kayong ma-pressure sa words ng majority. Kung ang words ng majority hindi naka-incline sa gusto ng Panginoon, mali yan. Manatili ka sa tunay na pagkakilala mo sa Panginoon. Kung ang pagkakilala mo sa Panginoon mapagpatawad, maging mapagpatawad ka. Kung ang pagkakilala mo sa Panginoon mabuti, maging mabuti ka. Kung pagkakilala mo sa Panginoon magpapakababa ka. Yun ang gagawin mo. Huwag ka ma-pressure. Kahit sabihin nila, nasa likod mo kami, gawin mo yan. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Nag-iisa siya against the 600 na mga bataan niya. Tandaan niyo mga kapatid. Na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Ano ba tututunan natin dito? Pigayin pa natin yung mga talata kung ano makukuha natin. Be remorseful. Ano ibig sabihin ng remorseful? Yung admit at nag-admit ka ng fault. Alam niyo mga kapatid, the only way to solve a problem is to admit that there is a problem. Pagka ikaw ay hindi nag-admit may problema ka, kapag ikaw ay hindi nagsasabing may sakit ka, hindi ka pupunta sa doktor. Bakit ako pupunta sa doktor? Wala naman akong sakit Hanggat hindi mo tinatanggap may sakit ka, hindi ka magpapacheck up. Hindi ka mabibigyan ng gamot ng doktor na para sa iyo dahil ayaw mong magpatingin. Pero, Dok, may masama pakiramdam ko. Ano masakit sa iyo? Ay ayaw mong sabihin. Malalaman ba ng doktor? At least may clue siya? Sabihin mo kung ano. Si David, inadmit niya. Meron siyang nagawa. Kahit maliit lang yun, ina-admit niya yung kasalanan niya. At kahit hindi ina-admit ng karamihan ng kasalanan nila, i-admit mo pa rin. Sabi, admit your fault even if others don't. Aminin mong nagkasala ka, ba't sila ayaw nila? Ayaw nila bahala sila sa buhay nila. Basta ikaw, mami ka sa kasalanan mo. Kahit si Saul, ayaw niyang aminin may nagawa siyang masama kay David. Si David, umaamin, may nagawa akong kasalanan, kahit maliit pa yan. Kahit kaya niya nang itago yan. Pwede niya ng remembrance yun, yung balabal ni David. Ni Saul. Diba? Inaputol, pero inadmit niya yun. At nagdadamdam ang kanyang puso na meron siyang nagawang kasalanan. Hindi basta inadmit mo lang para matapos yung problema. Kailangan nasa puso yung iyong admonition, yung iyong pagtanggap na ikaw'y nagkasala. Sa 1:7, at kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulot ng Panginoon ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon. Yamang siya ay pinahira ng langis ang Panginoon. Sa gayoy pinigilan ni David ang kanyang mga tao. Ano ang ginawa ni David na matututunan natin sa 2 talata na ito? Sabi doon, be an instrument of righteousness. Sa bagong tipan, maging kasangkapan ng katwiran ng Panginoon. Do the moral values you learn from God. Kung anong moral values ang natutunan mo sa Panginoon, yun ang isa buhay mo, yun ang gawin mo. Pigilan mo yung mga tao na saktan itong tao na ito, pagigantihan, walang itutulot din naman yun Kailangan tayo yung maging instrumento ng katwiran ng Panginoon. Kung anong tama, yun ang gawin mo. Kasi yun ang natutunan mo sa Panginoon. Kayo ba, may natututunan sa Panginoon? Yun ang gagawin natin. 8:9. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib na hiniyawan si Saul. At sinabi, Panginoon ko na hari, at nang lumangib si Saul ay iniyubod ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. Sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabi, narito pinagsisikapan kang sakta ni David. Narito nakita ka ngayon ng iyong mga mata kung paano ibinigay ka ng Panginoon sa aking kamay sa iyong hib. At sinabi sa akin ng iba, patayin kita. O, diba?
Ngunit hindi kita inano, at aking sinabi, hindi ko iunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon sapagkat siya'y pinahiran ng langis ng Panginoon. Bukod dito, yung tingnan, ama ko, tingnan mo at ang laylayan ng balabal na sa aking kamay. Tingnan mo nyo mga kapatid, sa talatang Gs. Sinabi sa akin ng iba, patayin kita. For short, gantihan na kita. Di ba? Tama ba? Pagkakataon na ba yun? Tao-tao lang usap. Pagkakataon na yun, minsan pag tayo may advantage sa ating kadebate, kausap, ka-argumento, pag nakita kong may nasabi kang may nasabi kang, kumbaga sa akin dito sa salihabi mong ibabalik ko sa ito. Hindi ganun ang ginawa ni David. Hindi niya tinake advantage yun. Alam niyo ginawa ni David? Ano matututunan natin dito? Mga kapatid, let go and let God. Pabayaan nyo yung galit sa iyong puso. Malis ka dyan. Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos. Let go and let God. Yan ang sinabi ni David. Manatili ka sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Let go. Huwag niyong pagharin. 10 to 12 years kang pinahirapan ni Saul, sabi ni David, let go. 10 to 12 years? Ang tagal nun, mga kapatid. Isipin nyo. Pero anong David? Let go. Pabayaan na natin ito. 600 of my men. Let go. And let God. Ganun ang mananampalataya, mga kapatid. Pagpakababa tayo. Sabi, ariin mong kalubihan. Hayaan mong ikaw ay maging madaya ka na doon. Padaya na lang kayo. Sinabi sa akin ng iba na patayin kita. Ngunit hindi kita inano at aking sinabi, hindi ko iunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon. Hindi. Bakit po? Sapagkat siya ay pinahiran ng langis ng Panginoon. Kasi tinitignan niya yung kanyang kausap na ito, God's anointed. Hindi kita tinitignan bilang kaaway. Tinitignan kita bilang pinahiran ng langis ng Panginoon. Kung kayo mga kapatid, tinitignan nyo ang inyong kapatid sa pananampalataya na anak din ng Diyos, hindi nyo pag-iisipan niya ng masama. Tandaan niya mga kapatid. Pero pag ang tingin mo sa kapatid mo sa pananampalataya, hindi rin anak ng Diyos, magiging iba ang reaction mo sa tuwing kayo nagkakaroon ng pagtatalo. Diba? Isipin nyo lagi, sabi ni David, you are God's anointed. 10 to 12 years mo akong pinapahirapan. May nagawa ba ako sa iyong masama? Wala. Pero 10 to 12 years mo akong pinapahirapan, buhay ko ang nakasalalay. Pero, okay lang yun. Let go and let God. Ang Diyos na ang humatay sa atin. Ipagpasa Diyos natin ito, mga kapatid. 11. Tingnan mo ang laylayan ng iyong balabal sa aking kamay. Bagaman yung pinag-uusig ang aking kaluluwa upang kunin. Ito mga kapatid, paborito ko ng prinsipyo na ginawa ni David dito. At gusto ko tandaan nyo ito mga kapatid. Ang matututunan natin dito sa talatang 11, let's stop the cycle of hate and revenge. Sa tuwing nagkakaroon po ng pagtatalo, kami ng Sister Trude, halimbawa, nagsabi ako ng masama sa kanya, gumanti siya sa akin, gumanti ulit ako sa kanya, the cycle continues. Tama ba? Tayong mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, we should stop the cycle. Paano? Pag sinampal ka sa kanan, huwag ka nang gumanti. Pag gumanti ka, gaganti uli eh. Eh, the cycle continues. Pero yung hate natatapos pag ikaw nagpaubaya. Pagka ikaw ay ginantihan o ginawa ng masama ng kapwa, gawan mo siya kabutihan, tapos. Tapos na. At mga kapatid, tandaan nyo, sa isang argumento, pagtapos na yan at nagbigay ka isa pa ng salita, hindi pa titigil yan. Nag-usap tayo, tapos na. Nagbitaw ka uli. Hindi pa titigil yan. Magbibitaw ulit yung kabilang side. At magbibitaw ulit yung kabila. You stop the cycle. You stop the hate. You stop the revenge. Kasi pag ang Kristiyano ay naging ehemplo ng isang mundong magulo,
Pagka nagkakaroon ng paghiganti pagdating sa'yo, tigil. May magulo doon pagdating sa'yo, tigil. Mapapansin naman kayo sa mga tao, may liwanag na dumadaloy sa buhay na ito. At ito ang iglesia ng Panginoon. At kayo ang magiging example o instrumento ng karunungan ng Panginoon. Stop the cycle of hate. Stop the cycle of revenge. Wala nang parinigan, wala nang susunod na salita, kabutihan ang ibigay mo sa iyong kapwa. Dito sa 12:15, hatulan tayo ng Panginoon at ipaghiganti ako ng Panginoon sa iyo, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Gaya ng sabi ng kawikaan ng matatanda, sa masama nagbumula ang kasamaan, ngunit hindi kita pagbubuhatan ng kamay. Sinong inilabas ng hari? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso, isang kuto? Maging nga ang Panginoon at hatulan tayo at tingnan at ipagkasanggalang ang aking usap at iligtas ako sa iyong kamay. Ano ang makukuha natin sa mga talatang ito, mga kapatid? Si David have faith in God's justice. Even if it's not within your own timeline. Ang mga tao, karaniwan, kapag naghahanap ng hustisya, gusto bukas may hustisya na ako. Pag may isang ginagawa ang kapwa, gusto bukas matigil yan. Si David hindi. Kahit masama ang ginagawa ng Saul sa akin, alam ko titigil yan kahit sa panahon hindi ko iniisip. Diyos na ang gagawa ko, kailan niya gustong itigil yan. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong kamay. Hayaan mong ikay manampalataya sa hustisyang ibibigay ng Panginoon. Pagdating ng panahon, kahit mabuhay ka hanggang mamatay ka, na nagdudusa sa kamay ng papanganib na sanglibutan, pagdating naman ng araw ng paghuhukom, nasa iyong pagtatagumpay na ibibigay ng Panginoon. Tiisin yun. Dahil doon ka bibigyan ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Have faith in God's justice. Kahit wala yun sa sarili mong timeline. 10 to 12 years, naghihintay ka ng kapayapaan, hindi dumadating sa iyong puso, hindi dumadating sa iyong buhay, inintay talaga yun ni David sa panahon dahil ang Panginoon is always on time. Ang time ay hindi sa atin, nasa sa kanyang desisyon. At manampalataya ka ng Panginoon ay hindi liko, hindi niya rin po lilimutin ang mabubuti nating mga gawa. Tuloy mo lang yan, kapatid. Gumawa ka lang na mabuti. Kung hindi ka ginagawa mabuti ang iyong kapwa, gawin mo pa rin ang kabutihan kahit na may kapanganiban ang ginagawa sa iyo na magulong sa libutan. Gawa ka lang ng gawa ng mabuti. 16. At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. Sabi pa ni Saul, ikaw ay lalong matuwid kaysa akin. Meron siyang tinatawag na admonition. Sabi pa dito, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin na mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng kasamaan. Maganda ba yung ginawa ni David? Amen. Ang dami kong, eto na, yung iniintay ng ni David, kahit kayo ito iniintay nyo eh. Yung gumawa sa akin ng masama, naramdaman din niya, may masama kang ginagawa sa akin. So sabi ni Saul, dahil ginagawa kita ng masama, ginagawan mo pa rin ako ng mabuti. Naramdaman din ni Saul, meron siyang ginagawa. Pero alam nyo, hindi si David dapat yung tinitingnan natin dito eh. Ang tinitingnan nyo dapat doon si Saul. Kailan ako magiging si Saul? Baka meron tayong ginagawang masama sa ating kapwa o sa kapatid na hindi natin tinatanggap na meron pala. Mga kapatid, let's admit our fault. Diba? At huwag mong isipin na pag nag-sorry ka sa iyong kapwa, ibablangkahin ka lang niya. Si David, hindi niya inisip na bablangkahin siya ni Saul. I'll say sorry, forgive me, kahit anong maging reaction mo sa akin. Nga lang, naging magandang, naging bunga. Napukaw ang puso ni Saul sa sinseridad na pagpapakumbaba ni David sa kanya. Ganun po sana ang maging picture sa atin ng imahe na ito. Sabi po doon, examine nyo yung picture ni David at ni Saul. Isang tinatawag na beautiful image of forgiveness. Huwag mong iisipin na tuwing magsosorry ka, laging positibo ang magiging reaksyon. You're hoping, di ba? Tama naman eh. You're hoping na magiging positibo ang reaksyon, pero kahit hindi maging positibo yan, ano po ang sabi natin sa ating pamagat? Gumawa ng may kabutihan sa gitna ng mundo may kapanganiban. So kahit hindi maging positibo ang reaksyon, gawin mo lang. Dahil yun ang pagkakilala mo sa ating Panginoon. Mananatili ka sa kabutihang pinagkakaloob ng Panginoon. Tingnan nyo mga kapatid, paggawa ng kabutihan sa kabila ng mundong may kapanganiban. Akala nyo mga kapatid, dito lang nagtatapos yung pagpiga natin ng mga talataang ito. Ito po yung ikalawang bahagi. Paano ba natin malalaman
na tama yung ating ginagawang paggawa ng mabuti. Ano po ba ang ating padron? O ano po yung ating magiging modelo? Sabi po doon sa unang Pedro 2:21, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang tayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Ang ating pong laging tutularan, hindi lamang po si David, kundi lalo't higit ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Paano niya in-stop yung hate? Paano niya in-stop yung revenge? Ang sabi ng Panginoon, Aba, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So sa tuwing may gagawa sa inyo ng masama, forgive them, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang ating plumb line. Siya po yung ating tinitignan patron. Datapot sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino man sa inyo sumagpal sa kanan, iharap mo naman sa kanyang kabila. Ibig sabihin, gawan mo siya ng mabuti samantalang ginagawa kanya ng kasamaan. Mateo 5:44. Datapot sinasabi ko sa inyo, ibigin nyo ang inyong mga kaaway at italangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Napakabuti ng pananalangin. Ipanalangin natin yung mga Nang magkaroy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Kapatid na Lester, puro na lang ba ako pagpapatawad? Pero katagal ako magpapatawad sa kapatid. Yun ang tanong ng mga alagad, gaya ni Pedro sa Panginoong Jesucristo. Ano sagot ng Panginoon? Sinabi sa kanya ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hanggang sa hindi ko sinasabi sa inyo hanggang sa makapito. Hindi 7 beses, kundi makapitumpung-7. 70 times 7. Ibig sabihin ba nun, naka 65 ka na, bibilangin mo ba yun? Hindi. Naka 35 ka na, kahapon. Hindi, naka 33 ka na kahapon na. Parang nagaganyan ka pa sa notebook mo, kung ilang beses kang nagpatawad. Hindi. Ibig sabihin nun, patuloy mo siyang patatawarin. Hindi mo bibilangin. Huwag kang maglilista kung ilang beses na. Isang taon pinatawad na kita. Hindi ganon. Makapitumpung-7. Ibig sabihin, huwag mong bilangin. Maraming beses. Galatia 6:10. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayong mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. So kung may panganib sa sanglibutan, at ginagawa natin sila ng kabutihan, lalong-lalo na sa kapatid sa pananampalataya, gawa natin ito ng lalong mabuti. Iba ang treatment natin sa kapatid sa pananampalataya. Sabihin nyo ng bias, pero yun ang totoo. Dapat lamang. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka magbibigay sa kapwa mo sa labas. Pero mo sila kabutihan. Pero iba yung treatment mo sa kapatid sa pananampalataya. Kung nakikitawa ka sa kanila, nakikihalakha ka sa kasiyahan sa kapatid sa pananampalataya. Iba yung saya pag nandito ka. Kaya ito mga kapatid, tingnan niyo po yung 12, 17 hanggang 21 ng Roman. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig. O inulit-ulit. Kundi bigyan yung daan ng galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, yung justice ng Panginoon will prevail. Let God do the justice. Manampalataya ka sa justice system ng Panginoon. Siya daw ang gaganti. Kaya kung yung kaaway magutom, anong gagawin mo? Pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ngayon ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Ano ibig sabihin nun? Gaya ni David, yung kaaway niya, ginawa niya ng mabuti si Saul, nagkaroon ng pag-iisip si Saul sa kanyang sarili. Baga ng bunto ng apoy ang binibigay mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama gaya ng ginawa ni David. 3:9 ng unang Pedro, huwag niyong ganti ng masama ang masama o alipusta ang pag-alipusta, kundi pagpapala. Paggawa ng kabutihan sa gitna ng mundong may kapanganiban, bigyan niyo ng pagpapala. Gawan niyo sila ng mabuti. Sapagkat dahil dito kayo tinawag, ito na mga kapatid, malapit na tayo matapos. Ano ba ang magiging ganti o kalalabasan pag tayo nanatili sa paggawa ng mabuti? Upang kayo'y mangagmana
ng pagpapala. Lahat po ba tayo nagnanais makarating sa buhay na walang hanggan? Amen. So, ang kung gagawin natin, manatili tayo sa pag-ibig sa Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon. Balikan po natin yung ating pagsambatayan. At kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong mabuti kaysa akin. Sa tuwing tayo mga kapatid ay hihingi ng tawad sa ating kapatid sa pananampalataya o sa kapwa, lagi niyong isipin, lagi siyang matuwid kaysa sa atin. Kasi pagka kayo nagsosorry at feeling mo mas matuwid ka sa kanya, hindi pa rin magiging maayos yun. Sabi ni Saul kay David, ikaw ay lalong matuwid kaysa akin, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng masama. So nagsosorry siya. Yung pinakilala sa araw na ito kung paano gumawa ka sa akin ng mabuti. Kaya kayo naman, gaya ni David, ipakilala nyo sa inyong kaaway o sa magulong sanglibutan. Kung ito man ay sakit, pakita mo sa sakit, hindi ka matatalo nito, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon, gumawa ka pa rin ng mabuti. Huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Sapagkat ang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay ay hindi mo ako pinatay. Sapagkat kung masumpungan ng isang tao ang kanyang kaaway, pababayaan ba niyang yumaong mabuti? Tingnan niyo yung huling mga salita. Kaya't gantihin ka nawa ng Panginoon ng mabuti dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. Nawa mga kapatid tayo gantihin ng Panginoon sa mabuting gawa na ating gawin. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti, patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa gitna o sa kabila ng mundong may kapangaliban. Maasahan po ba na ito ng Panginoon sa bawat sa ating mga kapatid? Tayo po ba'y may natutunan sa mensahe ipanabot ng ating Panginoon? At yun po ang ating mensahe po sa araw na ito. Pagpapala po ang sumatin sa muling pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po sama-samang tumindig, awitin po natin ang pinapay.